Hello everyone, magandang araw sa inyong lahat. Muli ako si Loy at welcome sa aking YouTube channel. Marami nang nagtanong sa akin nito both sa comment section at sa akin personally kung paano raw magsepra o kumapa ng kanta by ear. Ano? So sa tagal ng panahon na tiyatanong ito sa akin, hindi ko siya masagot. Kasi unang-una, hindi ko alam kung paano ko nakuha yung pagsisepra kasi basta na lang siya lumabas sa akin around age 10 or 11 years old. Basta natuto na lang akong sumepra ng kanta ng gano'n na lang. Walang nagsabi sa akin na ito dapat gawin mo, ito yung steps para matuto ka magsepra ng kanta, umapa. Basta ang nangyari na lang is nakinig ako ng music na gusto ko, tapos trinay kong patungan dito sa aking guitar, and then yun, tama pala yung ginagawa ko. So, yun na, sepra na. So, gano'n na nangyari sa akin. Pero dahil sa dami ng tanong ng mga tao sa akin, mga baguhan sa music, so, itatry kong ipaliwanag kung paano sumepra ng kanta. Siguro, base na lang din sa mga experiences ko. So, ulitin ko, hindi ko talaga alam ang pinaka step by step nito, pero gagawin ko ang lahat para masagot ang mga katanungan ninyo kung paano sumepra. So okay, start tayo sa ating mga notes. So ito ang dapat ating tandaan. So dapat tandaan natin yung mga tunog ng each note, no? So C, D, E, F, G, A, B, C. Tapos tandaan din natin yung mga inharmonics. So sa mga bago pa lang, no, kung ano yung inharmonics, meron tayong video dyan na magpapaliwanag. So, pakihanap na lang po dito sa aking YouTube channel. So, anyway, so C, D, E, F, G, A, B, C, tapos yung mga inharmonics, yung mga sharps and flats. Yan, dapat masaulo nyo yung mga tono niyan, no? So, okay. Bigyan ko kayo ng input, ano? Start tayo sa C. One note lang. Yan. Tandaan nyo yung tunog na yan. 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 Pag natandaan nyo na yan, yan. Yan. Sa keyboard, meron ako maliit na keyboard dito. So, yan. Napakita ko na lang din sa inyo. So, ito. So, okay. So, yan. Sandali lang ha, i-akit ko yung octave. Ibaba ko yung octave. Yan. Yan. Kung nakikita nyo, yan. Tandaan nyo yung tunog na yan. C, D, yan. Tandaan nyo. Pwede nyo i-playback itong video. E, F, G, A, B. C. Tapos, tandaan nyo rin yung mga black na yan. Yan yung ating mga inharmonics, ano? C sharp. Yan, C sharp. Tapos, E flat or D sharp. Tapos F sharp or G flat. Tapos G sharp or A flat.
Tapos yung B flat or A sharp. Okay. So, tandaan natin yung 7, yung C, D, E, F, G, A, B. Tandaan natin yung mga tono noon. And then yung 5 inharmonics, yung C sharp, E flat, or D sharp. Tapos yung F sharp o G flat. G sharp or A flat. At saka yung A sharp or B flat. Yan yung mga tandaan natin na tono. Sa simula, note per note lang muna yung ano natin. Yung tatandaan natin. Kapit tayo. Okay. So sa guitar, ganun din. C, D, E, F, G, A, tapos B, yan, C. Diba? C, D, E, F, G, A, B, C. So, pwede nyo kunin dito sa bass part ng gitara. C, D, E, F, G, A, B. Tapos C. Yan, di ba? Or yung mga inharmonic siya, C sharp, D sharp or E flat, tapos F sharp, tsaka yung G sharp or A flat. Yan ha. Yan. C sharp, D sharp, F sharp, G sharp, tsaka A sharp or B flat. Yan. Tatandaan natin ha. Tatandaan natin yung tunog noon. Okay? Ulitin ko. C, D, E, F, G, A, B, C. Ulitin ko. C, D, E, F, G, A, B, C. Yan. C, D, E, F, G, A, B, C. Yan. Tandaan natin yung tunog na yan. Tapos yung mga inharmonics, C sharp, D sharp, F sharp, G sharp, at A sharp or B flat. Yan. Yan ha. Yan. Tandaan natin yung tunog na yan. Okay? So, yan ang unang step. Makuha nyo muna yung pinaka root nung kanta. Kung ano yung pinaka root chords nung kanta. Yun muna ang importante makuha nyo muna. So, example, ang kanta, pag gano'n nyo, so hahanapin nyo muna dun sa 7 sets ng ating mga tono, yung C, D, F, G, A, B, C, tapos yung mga inharmonics natin na 5. Doon nyo muna hanapin yung kanta para makuha nyo yung root chords ng kanta. So, iikot lang naman yan dyan eh. No? So, C, pagkaya nyo, hindi yan. O, dapat sa ulo nyo yung tunog ng ano ha. So, C, D, E, F, G, A, B, C. So, kung wala doon, punta kayo sa inharmonics. So, yung C sharp, D sharp, then F sharp, G sharp, at A sharp or B flat. So, malamang sa malamang, kung hindi nyo makita sa C, D, F, G, A, B, C, makikita nyo yun doon sa 5 inharmonics natin, which is yung mga sharps and flats natin. Doon yan, sigurado. Walang sablay na hindi natin makikita yan doon kasi doon lang iikot talaga yung possible na root chords o root chord ng isang kanta. Okay? Tapos niyan, paano? Sige, nakuha mo na yung root, no? Nakuha mo na yung note. Nakuha mo na yung unang note, yung pinakapuno, no? Ngayon, yung chords kasi pag binubuo mo na, C. Eh, oo nga, yung note mo nga dito is C. Let's say C, ha? Pero pag ganyan mo, oops, bakit hindi? Parang slightly, parang dulas. So, doon na lalabas yung mga minor. Kung C minor, B minor, E minor, F minor, or G minor, ganun. Kasi may mga kanta na hindi naman nagsisimula sa major chords, di ba? May mga ibang chords na nagsisimula sa minor. Di ba? So, ngayon, so ito guys, basic lang ha. So, marami pang paraan para magsepara ng kanta. But ito yung mga pasimula lang. Okay?
So sa minor naman, halimbawa minor, so i-start nyo munang, subukan nyo munang, okay, sabihin natin C yung chords ha, C. Yan, C. So nakuha mo na yung nota, pinaka-nota, so may idea ka na it is either C or C minor. So dalawa, dalawang chances, ano? So pag ganyan mo, pag C mo, oops, hindi. No? Hindi siya katono nung kanta. So most probably minor siya. So try mo ulit yung minor. Yan. Yun. Pag ganyan, pag pumasok, yun na yun. Ha? Yun na yun. Kuha mo na yung chords. Pero paano pag example C suspended second, gano'n. Let's say gano'n. So, itatry mo lahat. Basta nandun, nakuha mo na yung root eh. Nakuha mo na yung root note. No? Well, pero pag yan mo, hindi siya C. Pag C minor mo, hindi rin siya C minor. So, ngayon, mag-i-explore ka na, pero nandun ka pa rin sa C. So, pwede mo, okay, try natin ng C major 7. Pag yan mo, hindi pa rin. So, try mo ng C suspended second. Oh, yun. Pag nakuha mo yun, yun na. Meron ka ng root chords. No? Buo na yung root chords mo. Okay? So, okay. So, example, hindi rin siya suspended second. Let's say, suspended fourth pala siya. Yan, itry mo yan. Mag-C ka muna. Yan. Yan. I-try mo lahat. No? Pero at least nakuha mo na yung pinaka-root. No? Ganon din sa ibang chords. Example, F sharp. Yan, try mo yung ganyan. So, basta makuha mo yung pinaka-taas. No? Sabihin natin pinaka-bass ng kanta. Pag nakuha mo yun, meron ka na agad idea para sa root chords mo o root chord mo. So, diyan mo na lang lalaruin kung either minor or major or major 7, no? Or suspended fourth or second. Diyan lang naman maglalaro yan. Kasi yung mga diminished naman, wala pa akong so far naririnig na ang simula niya ay diminished agad, no? Medyo wala pa akong narinig. Siguro meron, pero kung meron man, pakilagay din sa comment para marinig ko naman yung so. Kung merong kanta na diminished agad ang simula ng kanta, no? So maglalaro lang yan sa either major 7, major 7, minor, yan lang, minor 7, mga ganyan lang yan, or suspended second or suspended second. Diyan na yung maglalaro-laro, pero may mga extra siguro na mga konti, like mga add 9, mga ganon, or 6. Pero yung diminished, medyo parang hindi ko pa narinig na may kantang diminished agad yung simula. So yun siguro try natin mag-practice, no? And then, hulaan nyo kung anong note yung pipindutin ko dito sa keyboard. Sa keyboard ko gagawin, and then hulaan nyo, and then tingnan natin kung ano kung tama. Okay? Okay, nahulaan nyo ba? No? Ngayon, kung nahulaan nyo, very good. Pero kung hindi, just keep on practicing yung mga kaninang sinabi ko sa inyo. Pwede nyo namang i-rewind itong video kung nais nyo. So yun, ang note na pinindot natin doon ay C. Tapos G, E,
and then A. Yan. So, yan, practice pa lang yan. Ngayon, try natin bumuo ng chords, no? O, try natin, chords. Hulaan nyo kung anong chords ito. Nakuha nyo ba? Ayan. Kung nakuha ninyo, very good, ano? Yung chords na ginamit natin dito ay E, and then B, then C sharp minor, and then A. Yun yung chords na yun. So, sana nakuha ninyo, no? So, ganun. Starting pa lang ito, parang basic lang ito. Actually, dito sa YouTube, maraming nagtuturo kung paano mag-sepra, no, by ear. So, but para sa akin, ito lang yung parang input na makakatulong, no, sa inyo. Lalo sa mga baguhan pa lang kumakapa ng kanta. Ito, magandang simulain ito. Basta tandaan nyo lang muna, unang-una, yung 7 na notes natin, C, D, E, F, G, A, B, no? C, D, E, F, G, A, B, tandaan nyo yung tunog. Yan, importante yan. Kasi by ear nga eh. Tapos yung F sharp, yung C sharp, D sharp, or E flat, no? O, tapos F sharp, G sharp, tsaka yung D flat. So yung lima, tandaan nyo rin yung tunog yan. Tapos pag nakuha nyo na yan, pwede nyo nalaruin yan, pwede nyo i-try muna. Pero unahin nyo muna yung major chords, example F sharp. Kung hindi siya pasok doon sa major chord, sa pandinig nyo, try nyo yung minor. Then, ano na kayo? Pwede kayo mag major 7. Ayan, mag 7. Ayan. So, dyan nyo yan lalaruin. Para malaman nyo, makuha nyo, yung pinakasaktong chords chord nung kanta, root chord. And then after nyan, after nakuha nyo na, okay, may idea na tayo, sabihin natin G ang kanta. Yan, G. Okay. Ngayon, paano yung mga susunod na chords? Diba? Kasi hindi lang naman isa lang ang chord ng isang kanta. No? Marami yan. At least 4 or 5 or minsan 8, minsan more than that, no? Yung chords ng kanta. So ngayon, may mga pattern na sinusunod, no? Base sa mga experience ko, may mga pattern talaga yung kanta. Na paikot-ikot lang nila. Although ngayon marami na, kasi may innovation na ngayon sa music, so ina-experimentuhan na nila yung combination of chords. Pero let's say balik muna tayo sa pinaka-basic, no? Yung mga pattern na mga pagkakasunod-sunod base sa experience ko, no? So example, start tayo sa C. Okay, C major. Ang madalas na combination niya, so bigyan ko kayo ng 4 combination dito sa C. 4 per set, 4 chords. Okay? So C, G, A minor, F. Yan ang mga basic na mga combination sa C. C, G, A minor, F. Yan. Or C, yan, tapos A minor, B minor, G. Yan. C,
minor, D minor, G. Yan. Yan ang mga basic, no? Yan. Or C. Tapos F. B minor, G. C. F. D minor, G. So yan yung mga combination na sinasabi ko na mga basic. Although marami na ngayong additional. Ito pa pala, C, D, tapos B minor, E minor. Yan. C, D, B minor, E minor. So yan, medyo may narinig ako makakanta na yan ng combination. C, D, B minor, E minor. Sa C pa lang yan. Okay? Pwede nyo i-rewind yung video na to para makita nyo yung mga combination. Okay? Tapos sa D naman, okay, or punta ba natin sa minor, C minor. So pag C minor naman, iba rin ang combination yan. So C minor, F, B flat, tapos G. Yan ang combination. C minor, F, B flat, G. Or minsan, G minor. Depende. So, yan. Yan ang madalas na Or, C minor. Yan, B flat. C minor, B flat, tapos, yan, D minor, tapos G minor. Yan ha. C minor, B flat, tapos D minor or D minor, tapos G or G minor. Yan. Marami pa yan combination, but at least meron kayong idea. Yan. C minor, D sharp, and then B flat, tapos yan, G minor. C minor, D sharp, D flat, G minor, or G. Yan ha. So, sa D tayo. D, ito yung mga common din. Yan, D, A, B minor, G. Yan ang combination. D, A, B minor, G. Yan. Or, D, B minor, E minor, A. D, B minor, E, A. Or, ito, D, G, B minor, A. Yan, mga combination, di ba? Salamat, di ba? Parang nga ganon, di ba? Yung mga kanta ng mga OPM, yan, mga combination, di ba? D, G, tapos B minor, A. Tapos, pwede rin D, tapos E minor, G, A. Or, tatlong combination lang, D, A, G. Yan, tapos balik sa A. Yan, di ba? Yan yung mga combination. Kung D minor naman, yan, D minor, G, C. Yan, A minor or A, yan, D minor, G, or D minor, F, C, G. Yan. D minor, F, C, G. Yan, dyan maglalaro yung sa minor, D minor. Pero marami pa yan, so keep on exploring, no? Kaya nga, yung music talaga ay walang katapusan ng pag-aaral. So, yan. Pero yan na yung mga basic na mga tuturo ko sa inyo. Sa E minor naman, o sa E muna. Ito, common ito. E, B, C sharp minor, A.
Yan ang mga combination. Tapos E, B, A, tapos B. Yan. Pabalik-balik lang siya, no? E, B, A, B. Or E, yan, G sharp, minor, A, B. Yan. Or E, A, C sharp minor, B. Diba? Yan. Or E, yan, D. Yan. Yan ang mga combination sa E. Sa E minor naman, iba rin ang combination. E minor, C, G, D. Yan. Diba? Or E minor, yan. E minor, A minor, tapos D. Yan. So marami pa. Pwedeng E minor, B minor, C, D, or C, tapos G. Yan. Mga ganyan ang mga combination pagdating sa E minor. O sa F naman. May F. Yan, A minor, B flat, tapos C. F, A minor, B flat, C. Or F, D minor, B flat, C. Ulitin ko. F, D minor, B flat, C. Or pwede rin F, B flat, yan. Tapos, yan. D minor, C. F, B flat, D minor, C. Or F, B flat, tapos G minor, C. Yan. F, B flat, G minor, C. Pwede rin combination yan. Ha? So again, kung nabibilisan kayo sa video, pwede nyo i-rewind ito. So walang problema. Yan. Tapos, pwede rin F, tapos C, tapos D minor. Ayan. Ayan. F, C, D minor, A minor, tapos B flat, F, tapos B flat, C. Ayan na. Yan ang combination sa F. Sa F minor naman, yan. Yan, tapos F minor, tapos G or G minor, tapos C. Yan. Pwede rin ganyan. Yan. Yan, o kaya F minor, C sharp, tapos G sharp, D sharp. Okay? F minor, C sharp, G sharp, D sharp. Yan. Yan yung mga common, ha. Tapos sa G naman, yan, ito G, common na common talaga to. G, E minor, C, D. Yan. Yung mga kung natandaan natin, yung mga una nating natututunan
sa gitara o sa keyboard, yan yung mga combination, di ba? C, G, E minor, C, D. Now, G, B minor, C, D. Or G, A minor, C, D. Yan. Or G, B minor, C, D. O G, D, C, D. Or G, D, A minor, C. Yan. Yan yung mga combination. So, diyan ka iikot, no? Sa pagsisepra. So, pag nakuha mo na yung pinakamahalagang part, which is yung root, no? Root chord ng isang kanta, din continue ka na dun sa mga combination na sinasuggest ko. Pero, tulad ng sinasabi ko, napakaraming combinations ng chords nowadays. So, dapat pagtiyagaan lang natin. Sa una, matagal mag-sepra, no? Yung nagsimula ka pa lang, katingin ko, naalala ko noon, pag nagsisepra ako, inaabot ng ilang araw eh. Ilang araw kasi lalo na pag halimbawa, yung verse, ito yung combination, tapos pagdating ng refrain, biglang iba, tapos pagdating ng chorus, iba uli. Tapos magkakaroon pa ng bridge, iba rin yung chords. So, minsan dati, inaabot ako ng mga matagal, lalo na kung depende sa position. Kung example, mag-lead ako, matagal, minsan linggo ang hinaabot. May time nga na parang inaabot ako ng almost kalahating buwan, no? Bago pa lang. Ngayon, I can do it, depende sa kanta at saka sa position. So, pinakamatagal lang siguro ngayon, mga around a day, 1 day, no? Tapos sa second day, parang i-review ko na lang siya. So, ganun. So, pero pinakamadali, kayang-kaya na kung sanay ka na magkapa ng kanta o mag-sepra, kaya na 30 minutes to 1 hour na pagsisepra. Depende sa difficulty ng kanta, no? Kung 4 na chords lang yung kanta o 5, ay napakadali lang, minuto lang kayang-kaya ng seprahin. Kaya keep on practicing. Yan talagang napaka-importante. Hindi yung yung parang kailangan talaga ng tenga sa pagsisepra. So dapat sa ulo niyo yung sinasabi ko kanina na mga tono, no? Okay. Continue tayo sa G minor. Okay. G minor, C, A minor, D. Yan. G minor, C, A minor, D. Combination yan. Tapos, G minor, F, tapos, D sharp, F. Yan. Yan yung mga combination natin. Okay? G minor, F, D sharp, F. Yan ang mga combination natin. Di ba? Tapos yung G minor, yan, D sharp, tapos B flat, F. Ulitin ko. G, B flat, tapos F. Okay? Tapos, sa A naman, yan, A, E, tapos B minor, yan, D. A, E, B minor, D. Yan. Or A, F sharp minor, D, E. Yan. Or A, yan, C sharp minor, B minor, E. Or A, F sharp minor, B minor, E. Yan ang mga combination din sa A. Ang dami-dami combination, no? Isa pa, yung A, yan, C sharp minor, tapos D, yan, A, C sharp minor, D, tapos D. Yan ang mga combination. Tapos isa pa, sa A minor naman, yan. Yan, pag A minor, F, C, G. C, yan, tapos D. A minor, F, C, G. Tapos meron ding A, F, C, G. Yan. Or A minor, yan, A minor, D, tapos F, G. Yan. Pwede rin A minor, tapos D, F, G. So, nandyan lang yan. So,
either nagsaswap-swap lang yung mga chords, nandyan lang yan talaga, no, sa group na yan. Kung napapansin nyo, simula kanina, yung mga chords parang nakikita nyo paulit-ulit lang, nag-iiba-iba lang ng position. No? O nag-iiba yung minsan yung B minor nandun sa dulo, o minsan yung D nandito sa ano. So may mga time naman na nagkikita sila, like sa ending, for example sa G. So madalas na ending yan, either D, no, or C. Diyan lang yan. Or pag sa C naman, either G or F. No? Ganun siya. So, let's go to B. Yan. B. Yan. F sharp. C sharp minor. Tapos, yan. Tapos, B. F sharp. C sharp minor. E. Yan. Mga combination yan. Tapos, B. C sharp, F sharp, C sharp, tapos B, tapos C sharp minor, E, tapos F sharp. Yan. Yan, tapos ikot-ikot nyo lang yan dyan. Pwede rin mag B, tapos G sharp minor, tapos C sharp minor, tapos E. Pwede rin yun. Or B, tapos F sharp, E, tapos F sharp, tapos balik sa B, pwede rin yung combination na yan. Pag minor naman, B minor, yan. B minor, D, yan. G, tapos D, pwede combination yan. Or B minor, tapos B minor, E, A, tapos F sharp. Yan yung mga combination. B minor, E, A, F sharp. Or B minor, B minor D, G, D, or B minor, E, A, yan. So yan, ikot-ikutin nyo lang din yan, or B minor, and E, yan, tatlong chords lang, may mga ganyang combination, tatlo-tatlo lang, 3, 4, 5, gano'n. So, dyan lang, lalaruin nyo lang dyan, hanapin nyo lang. Basta matandaan lang natin lagi, tulad ng sinasabi ko kanina, yung root chord. No? Paano mahanap ang root chord? Hanapin mo na yung root note. Okay? At tapos ang root note, try mo na mag-major chord. Pag hindi gumana, i-minor. Kung hindi gumana, i-try nyo major. Yan. Or suspended, 4th or 2nd, dyan lang naman maglalaro yan. Or 7, you know, so may mga so at least kuha nyo na yung unang note. Tapos doon nyo na lang laruin. Then pag nakuha nyo na yung chord ng isang kanta, yung simula, then hanapin nyo na base dun sa pattern na sinasuggest ko. Pero marami pang pattern. Yun lang yung parang mga common, especially in my time, no? Yun yung mga common na mga combination. So nag-iiba-iba lang, nagsaswap-swap, pero in the end, yun pa din. So, tandaan natin ulit So, i-rewind nyo lang itong video kung meron kayong gustong pakinggan uli yung mga sample natin kanina. Or kung may katanungan naman kayo, pwede kayong mag-comment down below para masagot natin. At gagawin ko ang lahat para masagot ang inyong mga katanungan. And as I said earlier, hindi talaga ako nakatanggap ng like formal lang pagtuturo paano mag-sepra ng kanta. So yung sinasabi ko sa inyo, base lang din sa observation ko sa sarili ko. No? Hindi ko kasi alam, para basta na lang ako natutong mag-sepra. Dahil sa nung time kasi na nag-sepra ako, wala na kasing yung nagturo kasi sa akin mag-guitar, umalis. So naiwan ako na walang nagtuturo sa akin ng mga songs. So napilitan akong pakinggan yung mga songs na gusto ko na hindi na ituro sa akin, nung nagtuturo sa akin ng gitara. And then napilitan ako na kapain siya ng ako lang. No? Nung bumalik yung nagtuturo sa akin, nagsisepra ka na pala, gano'n. Doon yan, tapos doon na kami parang nagsepra, tapos minsan bibigyan niya ako ng mga challenges. So, pero yung mga challenges na yun, yung ano to, yan, ano to, yan, ano to, mga ganon ang bibigay sa akin ng mga challenges. Pero before that, alam ko na kung paano
Sepra. So, alam ko na yung mga pattern, although hindi pa lahat ng pattern that time, pero yun na nga. Natutunan ko lang siya out of the blue. So, bigla na lang lumabas sa akin na, kaya ko palang sumebra, kaya ko palang kumapa ng kanta by ear. So, dahil na rin siguro unang-una sa kagustuhan ko na makuha yung mga gusto kong kanta, at isa na rin doon yung pressure na wala na yung nagtuturo sa akin dahil nagpa-Manila at parang mga 2 years after pa bago siya nakabalik from Manila, which is yung nagtuturo sa akin nun yung kuya ko. So, nagtrabaho kayo sa Manila for about 2 years at pilitan ako na aralin yung mga kanta na gusto ko pero hindi ko alam kasi hindi na naituro sa amin. So yun, siguro dagdag na rin sa naging inspirasyon ko na aralin yun dahil wala na magtuturo sa akin, wala nang iba eh. So parang nangyari, aralin mo kasi kung gusto mong kantahin, aralin mo. So ganun siya. Ganun nangyari sa akin. So thankfully, sana'y nakatulong ako, although hindi ito talaga kompleto no, na tutorial. Tingin kayo sa ibang video, ibang YouTube channel, baka may makakita kayo na mas accurate na pagtuturo. So yeah, tapos support din natin sila. Sa ngayon, ito lang muna yung input ko. Hindi ko talaga alam kung paano i-explain sa inyo yung pagsisepra, pero sana'y nakatulong itong video na to. So again, thank you so much. Like nyo rin pala yung aking Facebook page, Loy Tare. And of course, don't forget to like and subscribe dito sa aking YouTube channel. Again, my name is Loy and thank you so much sa panonood ng video. See you next time. Bye muna.